Inangkin nila ang lahat ng aking pera, ang aking tahanan, at ang aking asawa. Habang ako ay nakaluhod sa malamig na semento, nagyayakapan sila sa loob ng bahay na ipinatayo ko. Basura ka lang, Elena. Hindi ka kailanman magiging marangya iyon, ang huling panliliit niya. Ngunit hindi nila alam na ang gabing iyon ang tuluyang pumatay sa mahinang Elena. Ngayong nagbabalik ako, handa na ba silang masunog sa impyernong sila mismo ang gumawa? Tingnan mo nga ang sarili mo. Amoy sibuyas ka na naman. Paano kita ipagmamalaki sa mga kaibigan ko? Kung ganyan ang itsura mo, ang tinig na yon ay tila isang matalim na patalim na patuloy na humihiwa sa isipan ni Elena habang maingat niyang pinaplansa ang mga gusot sa isang mamahaling polo. Isang buwan siyang nagtiis na kumain lamang ng tuyo at kanin para lamang maibili si Danilo ng regalong yon bilang pagbati sa bagong posisyon nito sa trabaho. Inilaan niya ang bawat butil ng kanyang lakas upang maging karapat-dapat na asawa, ngunit ang kapalit ay pawang pandidiri at pagkutya. Nanikip ang kanyang dibdib na tila may malaking batong nakabara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakahawak sa mainit na plansa at ang singaw nito ay patuloy na humahampas sa kanyang namumutlang mukha. Tahimik na naglandas ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata, bumagsak sa tela at unti-unting natuyo sa init. Ang pagkatuyong yon ay tila sumasalamin din sa pagkaubos ng pag-asang minsan niyang inalay sa lalaking itinuring niyang buong mundo. Nabalik lamang ang diwa ni Elena mula sa mapait na alaalang yon nang maramdaman niya ang dampi ng malamig na hangin mula sa aircon ng kanyang malawak at marangyang opisina. Isang bulto ang lumapit sa kanyang mesa. Inilapag ng kanyang assistant ang isang makapal at kumikinang na ginintuang sobre sa ibabaw ng kanyang mahogany na mesa bago ito tahimik na nagpaalam upang lumabas. Kinuha niya ang sobre gamit ang kanyang mga daliring noon ay puno ng kalyo, ngunit ngayon ay makinis at napapalamutian ng panalong ganda. Sa loob nito ay isang imbitasyon para sa kasal nina Danilo at Katarina. May nakakabit pang isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na puno ng lason at pagmamayabang. Sana makadalo ka para makita mo kung ano ang tamang pag-aalaga sa isang asawa. Iyon ang nakaukit sa papel gamit ang mapangasar na porma ng mga letra ni Katarina. Ngunit hindi ang mga salitang iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Elena. Ang mga mata niya ay napako sa pangalan ng lokasyon ng gaganaping pagdiriwang, El Paraiso. Ang eksaktong piraso ng lupa kung saan niya ibinuhos ang bawat sentimong kinita niya mula sa pagtitinda ng pagkain sa kalye noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang lupang pinangarap niyang tayuan ng kanilang sariling tahanan at papuno ng halakhak ng magiging mga anak nila, ngunit walang awang kinamkam ng kanyang biyenan at asawa upang maipangalan sa iba bago siya tuluyang pinalayas na parang asong gala. Sa halip na punitin ang imbitasyon dala ng nag-aalab na puot, dahan-dahang hinaplos ng kanyang hinlalaki ang magaspang at ginintuang gilid ng papel. Isang malalim at tahimik na buntong hininga ang pinakawalan niya. Maingat niyang inilagay ang imbitasyon sa loob ng unang drawer ng kanyang mesa at isinara ito. Wala siyang ibinangong galit. Wala siyang ibinuhos na salita. Ang kanyang kalmado ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw ng pagwawala. Naglakad, papasok sa kanyang opisina si Gabriel Matikas sa kanyang suot na itim na suit. Ang mga hakbang ng lalaki ay laging kalmado at nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa hangin. Agad na napansin ni Gabriel ang bahagyang pamumutla sa mukha ni Elena at ang paninigas ng mga balikat nito. May problema ba, Madam Chairman? Malumanay, ngunit may siksik na pag-aalalang tanong ng lalaki. Dahan-dahang nag-angat ng paningin si Elena patungo sa direksyon ni Gabriel. Ang kanyang mga mata na 7 taon na ang nakararaan ay nilunod ng alaalang puno ng awa sa sarili, ngayon ay kasing lamig
at kasing talim na ng yelo. Hindi agad nakasagot si Elena, nananatiling nakatuon ang kanyang paningin sa saradong drawer kung saan niya itinago ang lason ng nakaraan. Ramdam niya ang presensya ni Gabriel sa kanyang likuran, isang presensyang hindi kailanman naging mapanghimasok, kundi laging nagsisilbing isang matatag na pader na handang sumalo sa kanya sa oras ng panghihina. Hindi nagsalita ang lalaki, hinayaan niya ang katahimikan na maging espasyo para sa paghinga ni Elena. Naglakad si Gabriel patungo sa maliit na pantry sa loob ng opisina. Ang tunog ng mainit na tubig na bumubuhos sa isang porselanang tasa ay nagbigay ng banayad na musika sa gitna ng tensyon. Maya-maya pa ay marahang inilapag niya ang isang tasa ng tsa sa tapat ni Elena. Ang amoy ng chamomile ay humalo sa hangin, tila isang haplos na nagpapakalma sa nagngangalit na emosyon sa dibdib ng babae. Uminom ka muna, Elena. Ang lamig na ng mga kamay mo, bulong ni Gabriel. Nanatili siyang nakatayo sa tabi nito, hindi masyadong malapit, upang hindi ito mailang, ngunit sapat ang distansya upang maramdaman ni Elena ang init na nagmumula sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang nanginginig na mga daliri at hinawakan ang mainit na tasa. Ang init na dumadaloy sa kanyang palad ay tila unti-unting nagpapatunaw sa yelong bumabalot sa kanyang puso. Tumingin siya kay Gabriel at sa lalim ng mga mata nito ay nakita niya ang isang pag-intinding hindi niya kailanman nakuha mula kay Danilo. Inimbitahan nila ako sa kasal nila Gabriel sa mismong lupang ipinangalan ko kay Danilo dahil akala ko ay bubuo kami ng pamilya doon. Panimula ni Elena ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok sa bigat ng alaala. Naalala niya kung paano niya isinangla ang huling alahas ng kanyang yumaong ina at kung paano siya nagdoble kayod sa ilalim ng init ng araw para lamang mabayaran ang down payment ng lupang iyon. Ang bawat sentimo ay may bahid ng kanyang dugo at pawis, ngunit sa isang iglap ay naging pag-aari iyon ng lalaking nagnakaw din ng kanyang dignidad. Huminga ng malalim si Gabriel, ang kanyang mga panga ay bahagyang nagtagis dahil sa puot na nararamdaman para sa ginawa ng mga tao sa nakaraan ni Elena. Ngunit sa harap ng babae, nanatili siyang malumanay. Inabot niya ang drawer, kinuha ang ginintuang imbitasyon at walang pag-aalinlangang itinapon ito sa basurahan sa ilalim ng mesa. Ang tunog ng papel na bumagsak sa loob ng basurahan ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kapangyarihan ng papel na iyon sa buhay ni Elena. Hindi mo kailangang panatilihin ang basura sa iyong harapan, Elena. You've outgrown that pain ba? Seryosong pahayag ni Gabriel. Lumapit siya ng bahagya at yumuko upang maging kapantay ang paningin nito. Gusto mo bang bawiin ang sayo? Hindi lang ang lupa, kundi ang respeto na kinuha nila. Tila may mitya na muling nagliyab sa loob ni Elena. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa basurahan pagkatapos ay muli kay Gabriel. Sa unang pagkakataon, sa hapong yon, isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi puno ng saya, kundi ng isang planong dahan-dahang nabubuo. Pupunta ako, Gabriel, pero hindi bilang biktima. Mariing sabi ni Elena. Pupunta ako para ipakita sa kanila na ang El Paraiso ay hindi kailanman magiging paraiso para sa mga magnanakaw. Tumango si Gabriel, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghanga sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. I'll be right behind you every step of the way. Kinuha ni Elena ang kanyang telepono at mabilis na hinanap ang numero ng isa sa pinakasikat na fashion designers sa bansa. Habang hinihintay ang pagsagot sa kabilang linya, ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng magningning tila mga hiyas na naghihintay na maangkin. Nang marinig ang boses sa kabilang linya, ang boses ni Elena ay naging matatag at puno ng awtoridad. Gusto ko ng isang damit na sisira sa araw ng iba nang hindi ako nagsasalita.
Make it look like victory and make it look like their end. Pagkababa ng telepono, ang katahimikan sa opisina ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Ito ay isang katahimikang puno ng nagbabadyang unos na handang lumamon sa sinumang humarang sa kanyang landas. Sa kabilang dako ng syudad sa loob ng isang mamahaling bridal boutique, ay masayang pinagmamasdan ni Katerina ang kanyang sarili sa harap ng naglalakihang salamin. Ang bawat lupi ng kanyang puting gown ay kumikinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier, ngunit ang ningning na ito ay hindi sapat upang itago ang talas ng kanyang pag-uugali. Padabog niyang hinarap ang isang tagaayos ng damit na kanina pa sinusubukang iakma ang laylayan ng kanyang suot. Can you do it faster, malaswa tingnan ng tahi sa part na ito? Nakakastress ka naman? Iritadong sabi ni Katerina habang iwinawasiwas ang kanyang kamay na puno ng alahas. Hindi siya nag-abala na tingnan ang pagod na mukha ng empleyado. Para sa kanya ang lahat ng tao ay kasangkapan lamang para sa kanyang perpektong araw. Pumasok sa silid si Doña Silvia, suot ang isang terno na halatang ipinagawa para lamang magmukhang mayaman sa paningin ng iba. Ang kanyang mukha ay nabahira ng makapal na kolorete na tila maskara ng pagkukunwari. Nilapitan niya si Katerina at hinawakan ang balikat nito nang may labis na paghanga. Isang paghangang dati ay ipinagkait niya kay Elena. Ang ganda-ganda mo, Hija. Tunay na nababagay ka sa aking anak. Buti na lang talaga at pinalayas natin ang walang kwentang babaeng yon mula sa ating buhay. Wala man lang maibigay na apo, puro pareklamo at pagod ang idinudulot sa amin. Saad ni Doña Silvia habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa. Sa kanyang alaala si Elena ay isa lamang kagamitang pwedeng putulin at itapon kapag hindi na napapakinabangan. Lumabas si Danilo mula sa fitting room, hinahaplos ang kanyang buhok at tila iniidolo ang sariling refleksyon. Ang kanyang nangiti ay puno ng yabang, ang ngiti ng isang lalaking naniniwalang siya ang nagbigay ng pabor kay Elena sa pamamagitan ng pag-imbita rito sa kanyang bagong simula. Don't worry, Mommy. Siguradong luluwa ang mga mata ni Elena kapag nakita niya ang karangyaan natin sa El Paraiso. I'm sure she's still living in some stinky apartment eating canned goods. This invitation is my mercy to her. Mayabang na pahayag ni Danilo habang tinitingnan ang dulo ng kanyang mga kuko. Kinuha ni Katerina ang kanyang mamahaling telepono. Ang liwanag ng screen ay hami-hami sa kanyang mukha habang mabilis na tumitipa ng isang post sa social media. Naglagay siya ng larawan ng kanilang mga singsing at sinundan ito ng mga salitang sadyang binuo upang mang-insulto. The king is wakas with his true queen. Some things are just meant to be replaced like old dusty leftovers. Isang mabilis na paghakbang ng mga sapatos sa sahig na marmol ang pumutol sa kanilang pagtatawanan. Ang manager ng El Paraiso, na bakas ang butil ng pawis sa noo, sa kabila ng lamig ng silid, ay humahangos na lumapit kay Danilo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang itim na folder. Sir Danilo, may kailangan po kayong malaman. Ang boses ng manager ay bahagyang pumiyok sa takot. Bahagyang inayos ni Danilo ang kanyang kurbata, hindi napapansin ang isang mahabang hibla ng sinuliid na unti-unting kumakawala sa tahi ng kanyang mamahaling suit. Ang maliit na pagkukulang na yon sa kanyang kasuotan ay tila isang babala ng unti-unting pagguho ng kanyang binuong ilusyon. What is it? Hindi mo ba nakikitang busy kami sa paghahanda? Tanong ni Danilo na may halong inis. Sir, may bagong may-ari na po ang resort. At ang masama po, may utos po silang suriin ang lahat ng mga kontrata kabilang na ang sa araw ng kasal ninyo. Pagpapatuloy ng manager ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa magkasintahan. Ang ngiti sa mukha ni Danilo ay unti-unting napawi, napalitan ng isang kakaibang kaba na tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg.
Ang katahimikan sa loob ng butik ay naging bingi na tila nagbabadya ng isang katotohanang hindi pa nila kayang tanggapin sa sandaling iyon. Ang bawat butil ng pawis na namumuo sa noo ni Danilo ay tila isang mabigat na pasanin na hindi niya maialis. Habang papalapit ang oras ng kasal, lalong sumisikip ang pakiramdam ng kanyang mamahaling suit sa kanyang katawan na tila ba ang tela mismo ay sumasakal sa kanya. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang refleksyon, ngunit hindi na ang paghanga sa sarili ang nangingibabaw, kundi ang isang hindi maipaliwanag na takot. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili bago lumabas upang harapin si Katarina na abala sa pag-utos sa mga tauhan ng resort. Pinili ni Danilo na itago ang balitang narinig mula sa manager. Alam niyang kapag nalaman ni Katarina na nagbago ang may-ari ng El Paraiso sa mismong araw na ito, ay magwawala ito at masisira ang kanyang pinakahihintay na imahe ng tagumpay. Kabaligtaran naman ng magulong isipan ni Danilo ang silid, kung saan naghahanda si Elena ay binalot ng isang malalim at payapang katahimikan. Walang marahas na ingay, tanging ang banayad na pagdampi ng mga brush sa kanyang balat at ang marahang paghinga ng kanyang mga tagapagsilbi. Ang kanyang makeup ay hindi makapal. Ito ay sapat lamang upang bigyang diin ang talim ng kanyang mga mata at ang tatag ng kanyang mga panga. Habang tinitingnan ni Elena ang kanyang sarili sa malawak na salamin, dahan-dahang dumapo ang kanyang daliri sa isang maliit at halos hindi na makitang serye ng mga peklat sa kanyang kaliwang pulso. Naalala niya ang araw na itinulak siya ni Doña Silvia pababa ng hagdan habang pilit niyang pinoprotektahan ang mga gamit na natitira sa kanya. Sa halip na takpan ang peklat na yon ng makapal na makeup, kinuha ni Elena ang isang kumikinang na bracelet na gawa sa pinakamagagandang brilyante. Maingat niyang isinuot ito sa ibabaw ng peklat, hinayaan ang ningning ng mga bato na takpan ng bakas ng kanyang nakaraang sakit. Ang peklat na yon ay hindi natanda ng kanyang kahihiyan, kundi isang medalya ng kanyang panalo laban sa kamatayan ng kanyang pagkatao. Pumasok si Gabriel sa silid, suot ang isang itim na suit na tila sadyang ginawa para sa kanyang matikas na tindig. Tumigil siya sa may pintuan, hindi agad nagsalita. Hinayaan lamang ang kanyang mga mata na maglakbay sa kabuuan ni Elena. Ang paghanga sa kanyang paningin ay hindi katulad ng sa isang lalaking nagnanasa lamang. Ito ay isang paghangang puno ng respeto at pagsamba sa lakas ng loob ng babaeng nasa kanyang harapan. "Handa ka na ba, Elena?" tanong ni Gabriel sa isang mababang tinig na tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. "Higit pa sa kahandaan, Gabriel," tugon ni Elena habang dahan-dahang tumatayo. Ang bawat kilos niya ay may kasamang bigat at awtoridad. Inalok ni Gabriel ang kanyang siko, isang simpleng kilos na nagpapahiwatig na hindi niya hahayaang lumakad mag-isa si Elena sa gitna ng bagyong kanilang susuungin. Marahang ipinulupot ni Elena ang kanyang kamay. Sa braso ni Gabriel, nararamdaman ang matigas at matatag na kalamnan nito na nagbibigay sa kanya ng karagdagang lakas. Sabay silang lumabas ng silid patungo sa naghihintay na dwanse ng mga itim na sasakyan na tila mga aninong nakahandang sumakop sa liwanag. Sa loob ng nangungunang sasakyan, nanatiling tahimik ang dalawa habang tinatahak ang daan patungo sa resort. Nang marating nila ang mga tarangkahan ng El Paraiso, ang dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong sa ibabaw ng maliliit na bato sa daanan ay naglikha ng isang mabigat na presensya sa paligid. Mula sa loob ng sasakyan, nakita ni Elena ang malawak na bakuran ng resort na pinalamutian ng mga bulaklak at ilaw para sa kasal ni Danilo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniisip ang bawat bahagi ng lupang ito na dati ay pinagtrabahuhan niya ng husto. Ang bawat puno
Ang bawat disenyo ng hardin ay may bakas ng kanyang mga pangarap na minsan nang pinatay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya darating upang muling mangarap. Darating siya upang maging katotohanang gigising sa lahat mula sa kanilang marangyang panaginip. Ang hangin sa paligid ng El Paraiso ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak, ngunit sa likod ng ganda ng dekorasyon ay ang tensyong hindi maipaliwanag. Si Katerina ay abala sa pag-ikot sa mga bisita. Ang kanyang puting gown ay kumakaladkad sa damuhan habang pilit niyang ipinapakita ang kanyang tagumpay. Samantala, si Danilo ay nakatayo sa may bukana ng Santiek. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa tarangkahan ng resort, habang ang bawat pagdaan ng oras ay tila isang mabigat na hudyat ng kaba sa kanyang dibdib. Pinilit niyang ngumiti sa mga bisita, ngunit ang kanyang mga kamay na nakatago sa bulsa ng kanyang suit ay basang-basa na ng pawis. Ang ingay ng tawanan at kwentuhan ng mga bisita ay biglang napawi nang pumasok ang isang hanay ng mga itim na sasakyan sa loob ng resort. Ang bawat sasakyan ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, nagbibigay ng isang aura ng kapangyarihan at yaman na hindi pa nakikita sa lugar na iyon. Tumigil ang nangungunang sasakyan sa harap mismo ng pulang carpet. Ang katahimikang bumalot sa paligid ay tila naging siksik kung saan tanging ang pag-ihip ng hangin sa mga puno ang maririnig. Bumukas ang pinto ng sasakyan at unang bumaba si Gabriel. Ang kanyang presensya ay sapat na upang mapatitig ang lahat ng naroon. Maingat siyang umikot sa kabilang pinto at binuksan ito ng may labis na paggalang. Mula sa loob, unang lumitaw ang isang binti na pinalalamutian ng isang mamahaling sapatos na kumikinang sa bawat galaw. Pagkatapos, ay dahan-dahang tumayo si Elena. Ang kanyang damit ay hindi isang simpleng kasuotan. Ito ay isang pahayag ng kanyang muling pagsilang. Ang bawat tahi nito ay nagpapakita ng kanyang sopistikasyon at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang kalmadong awtoridad na tila isang reynang nagbabalik sa kanyang kaharian. Ang brilyanteng bracelet sa kanyang pulso ay sumasalamin sa liwanag, tuluyang itinatago ang peklat ng nakaraan sa ilalim ng kinang ng kanyang tagumpay. Sa bawat hakbang ni Elena, ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga matatandang kakilala nila ay hindi makapaniwala sa nakikita. Ang dating Elena, na tila isang basahang itinapon, ay nagbalik bilang isang babaeng hindi nila kayang abutin. Ang hawak na baso ng alak ni Danilo ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang pagkabasag ng kristal sa malamig na marmol na sahig at ang pagwisik ng pulang alak ay tila isang mantsa sa gitna ng lahat ng kaputian ng kasal. Hindi siya makagalaw, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Elena. Si Doña Silvia, na nakatayo sa tabi ni Danilo, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, habang ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa sobrang gulat. Dire-diretsyong naglakad si Elena patungo sa direksyon ni Danilo at Katerina. Ang bawat tunog ng kanyang gotgiyay sa sahig ay tila isang matatag na tibok ng puso na sumasabay sa takot ng kanyang mga kaaway. Nang makarating siya sa tapat ng magkasintahan, hindi siya nagpakita ng galit o pait. Isang malamig at pormal na ngiti lamang ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing sila ay hindi na bahagi ng kanyang mundo. Napakaganda ng inyong pagdiriwang, Danilo. Ang boses ni Elena ay malumanay, ngunit sapat ang lakas upang marinig ng mga nasa paligid. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Katerina, na ngayon ay nanginginig na sa insecurity at galit. Sana ay maging kasing tibay ng inyong pundasyon ang resort na ito. Hindi nakasagot si Danilo. Ang kanyang lalamunan ay tila tinuyot ng takot. Ngunit si Doña Silvia, na hindi na nakayanan ang presensya ni Elena at ang kahihiyang nararamdaman sa harap ng kanyang mga kaibigan,
ay biglang sumabog. Ang kanyang mukha ay namula sa puot, habang ang kanyang mga ugat sa leeg ay nagsimulang lumitaw. Lalong lumapit si Doña Silvia kay Elena, ang kanyang kamay ay nakataas at nanginginig sa pagnanais na saktan ang babaeng sa tingin niya ay sumisira sa kanilang espesyal na araw. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng lason habang isinisigaw ang kanyang pagkamuhi. Walang hiya kang babae. Anong karapatan mong magpunta rito at mag-inarte? Akala mo ba ay madadala mo kami sa iyong mga hiyas? Isa ka lang basurang pinalayas namin. Isigaw ni Doña Silvia habang mabilis na humahakbang patungo kay Elena. Ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng isang halimaw na handang manakit. Bago pa man dumapo ang nanunuyot at nanginginig na kamay ni Doña Silvia sa makinis na balat ni Elena, isang matatag at malapad na balikat na ang humarang sa pagitan nila. Si Gabriel, sa isang mabilis ngunit kalmadong pagkilos, ay humawak sa pulso ng matanda. Hindi niya ito sinaktan, ngunit sapat ang diin ng kanyang pagkakahawak upang mapatigil ang anumang tangkang pananakit. Ang talim ng tingin ni Gabriel ay tila isang babala na ang sinumang magtatangkang humipo kay Elena ay kailangang dumaan muna sa kanya. Dahan-dahang hinarap ni Elena ang kanyang dating biyenan. Walang bakas ng takot o galit sa kanyang mukha, kundi isang malamig na pagkilala sa babaeng minsan ay nagpahirap sa kanyang buhay. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Elena ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa katahimikan ng sala. Doña Silvia, ingatan mo ang iyong presyon. Baka hindi mo kayanin ang susunod na mangyayari kung hahayaan mong lamunin ka ng iyong puot. Malumanay na, sabi ni Elena. Ang boses niya ay hindi kailanman tumaas, ngunit ang awtoridad na dala nito ay nagpatahimik sa mga bisitang kanina pa bumubulong. Hindi naman nakatiis si Katarina. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa laylayan ng kanyang gown, sumingit siya sa usapan ng may kasamang panuno. Huwag kang umasta na parang kung sino ka, Elena. We all know how you got those jewels. Siguro ay may nahanap kang matandang mapagkukwartahan para lang makabili ng pekeng dangal. You're still the same pathetic loser we kicked out of our house. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena, isang tunog na puno ng pait at tagumpay. Mula sa kanyang maliit na bag, kinuha niya ang isang makapal na puting sobre at dahan-dahang ibinagsak ito sa ibabaw ng mesa kung saan nakalagay ang mga regalo. Ang tunog ng pagbagsak ng sobre ay sapat na upang makuha ang atensyon ng lahat. Ito ang abuloy ko para sa inyong pekeng kaligayahan. Gamitin niyo yan para bayaran ang mga pagkakautang na pilit ninyong itinatago sa likod ng mga bulaklak na ito. Wika ni Elena habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Katarina. Sa bawat salita niya, tila unti-unting nahuhubaran ang pagkatao ng mga kaharap niya. Pagkatapos ay muling lumingon si Elena kay Gabriel. Sa isang banayad na kilos, ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabang bahagi ng likod ni Elena. Ginagabayan siya patungo sa pinakaharap na bahagi ng sala, ang hanay ng mga VIP seats na nakalaan lamang para sa mga pinakamahalagang panauhin. Walang sino man ang nakapigil sa kanila. Ang bawat tao sa paligid ay tila nahipnotismo sa dalisay na kapangyarihan at karangyaang dala ng dalawa. Marahang hinila ni Gabriel ang upuan para kay Elena. Habang nauupo ang babae, yumuko ng bahagya si Gabriel at bumulong ng sapat lamang upang siya ang makarinig. Ang ganda mong maging mapanganib, Elena. This is your stage now. Sa kabilang dako, ang manager ng resort ay muling lumapit kay Danilo. Ang mukha ng manager ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan, kundi isang seryosong babala. May ibinulong ito sa kanya na tila isang sumpa. Ang mga mata ni Danilo ay lumaki sa gulat, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto habang napapahawak siya sa gilid ng entablado upang hindi tuluyang mabuwal. Biglang nagdilim ang buong sala.
Ang malalaking chandelier ay unti-unting nawalan ng ningning, nag-iiwan lamang ng isang nakabibinging katahimikan sa paligid. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alinlangan, naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kadiliman. Sa isang iglap, ang naglalakihang screen sa likod ng entablado ay nagliwanag ng matindi, nagpapakita ng isang anunsyo na hindi inaasahan ng sinuman. Nakaukit sa screen ang mga letrang nagpapabilis sa tibok ng puso ni Danilo. Mahalagang anunsyo mula sa bagong may-ari ng El Paraiso. Ang asul na liwanag mula sa malaking screen ay tumama sa mga mukha ng mga bisitang puno ng kaba at pagkalito. Ang bulungan sa loob ng malawak na bulwagan ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan nang ang manager ng resort ay tumayo sa gitna ng entablado, tangan ang isang mikropono na tila isang hatol ng tadhana. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay sapat na upang baguhin ang daloy ng gabi. Nais naming ipaalam sa lahat na ang El Paraiso ay formal na nang nasa ilalim ng bagong pamamahala. Ang buong resort ay binili na ng EC Group. Ang boses ng manager ay dinala ng mga speaker sa bawat sulok ng silid, nag-iiwan ng matinding panginginig sa puso ni Danilo. Hindi pa man natatapos ang pagkabigla ng marami, ang spotlight ay biglang gumalaw mula sa entablado at tumutok sa isang direksyon, sa harapang bahagi ng sala. Ang liwanag ay tumama sa figura ni Elena na nananatiling nakaupo ng tuwid at kalmado sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang brilyanteng alahas ay sumabog sa ningning na tila nagbibigay ng korona sa kanyang pagkatao. At ang bagong may-ari ng El Paraiso, ang chairperson ng EC Group na siyang nagmamay-ari na rin ng lahat ng inyong kinatatayuan ngayon, ay walang iba kundi si Madam Elena Cruz. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpabagsak sa lahat ng pagpapanggap ni Danilo. Ang kanyang mga binti ay biglang nawalan ng lakas na naging sanhi ng kanyang pagluhod sa sahig ng entablado habang ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang lalaking kanina lang ay nagmamayabang tungkol sa kanyang yaman ay mukhang isang basang sisiw na naulila sa gitna ng sariling pagdiriwang. Sa kabilang banda, si Doña Silvia ay tila nawalan ng bait. Sa tindi ng gulat at kahihiyan sa harap ng kanyang mga kaibigang alta sosyedad na paatras siya ng walang kontrol. Ang kanyang likuran ay tumama sa matatayog na hanay ng mga baso ng champagne na nakasalansan sa gilid. Ang pagguho ng mga basong kristal at ang pagbulusok ng alak sa sahig ay lumikha ng isang magulo at nakakahiyang eksena kung saan ang marangyang terno ng matanda ay nabasa at nadumihan. Dahan-dahang tumayo si Elena. Ang bawat kilos niya ay puno ng grasya na tila hindi siya naapektuhan ng kaguluhan sa paligid. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang tagapagsilbi na mabilis na lumapit sa kanya. Ang kanyang boses na dati ay puno ng pagsusumamo sa bahay na ito, ngayon ay puno na ng kapangyarihan na hindi mababali. Bilang bagong may-ari, may karapatan akong piliin kung sino ang karapat-dapat na manatili sa aking pag-aari. Dahil ang okasyong ito ay nababalot ng dumi ng panloloko at kawalan ng integridad, idinedeklara kong tapos na ang inyong kontrata. Kailangan ninyong lisanin ang resort na ito sa loob ng 30 minuto. Ang mga bisita ay nagsimulang magmadali sa pag-alis. Ang iba ay nagtatago ng kanilang mga mukha sa kahihiyan habang ang mga bodyguard ni Elena ay nagsimula ng gabayan ng mga tao palabas. Ang marangyang pangarap ni Katarina ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Ang kanyang bungmin o munting korona sa buhok ay nalaglag sa sahig at nang dumaan si Elena ay hindi sinasadyang nayapakan ito ng kanyang gotjay na naging sanhi ng pagkadurog ng mga pekeng hiyas nito. Habang naglalakad si Elena patungo sa pintuan, kasama si Gabriel, isang galit na sigaw ang bumasag sa hangin. Si Danilo na tila nawala na sa katinuan dahil sa sobrang kahihiyan at pagbagsak ay biglang dinampot ang isang mahabang kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng cake ng kasal.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit habang mabilis na sumusugod patungo sa kinaroroonan ni Elena. Pinlano mo lahat ito, demonyo ka. Sisirain din kita. Sigaw ni Danilo habang ang talim ng kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, nagbabadyang tumama sa babaeng minsan niyang minalit. Ang talim ng kutsilyo ay hindi pa man umaabot sa laylayan ng damit ni Elena nang biglang sumulpot ang isang matatag na kamay mula sa kawalan. Sa isang mabilis at kalkuladong pagkilos, hinawakan ni Gabriel ang pulso ni Danilo nang may sapat na diin upang mapilitan itong bitawan ang hawak na sandata. Ang tunog ng bakal na humampas sa matigas na marmol na sahig ay naging hudyat ng tuluyang pagtatapos ng pag-aalsa ni Danilo. Walang anumang bakas ng dugo, tanging ang tunog ng paghinga ni Danilo na punong-puno ng galit at takot ang namayani sa paligid habang mabilis siyang kinokontrol ng mga gwardiya ng resort. Nanatiling nakatayo si Elena, walang anumang kaba na mababakas sa kanyang mga mata. Sa halip na lumayo, lalong lumapit ang babae sa kanyang dating asawa na ngayon ay pilit na iginagapos ng mga awtoridad. Tumingin si Elena. Mula sa itaas ang kanyang mga mata ay puno ng matinding awa na mas masakit pa kaysa sa galit. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila isang hatol na hindi na mababawi pa. Hindi ako demonyo, Danilo. Ako ang karma mo na matagal mo nang tinakbuhan, ngunit ngayon ay tuluyan ng humabol sa iyo. Bulong ni Elena sa isang boses na kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Ang pader na itinayo mo gamit ang mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at wala ka nang matataguan pa. Dumating ang mga pulis upang tuluyang dalhin si Danilo palabas ng bulwagan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena si Katarina na nakatayo sa isang sulok nanginginig ang buong katawan habang pilit na lumalayo upang hindi madamay sa kahihiyang sinapit ng lalaking ipinagpalit niya sa lahat. Doon napatunayan ni Elena na ang pag-ibig na ipinagmamalaki ng dalawa ay kasing rupok lamang ng basong kristal na kapag nabasag ay wala ng ibang layunin kundi ang makasakit. Sa ilalim ng gabay ni Gabriel, dahan-dahang lumabas si Elena mula sa nagkakagulong resort. Nang makapasok sila sa loob ng sasakyan, ang katahimikan sa loob ng Rolls-Royce ay nagbigay ng espasyo para sa isang matinding emosyon na kanina pa pinipigilan ni Elena. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng kanyang sariling mga daliri sa kanyang kandungan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ang pagpapakawala ng 7 taon ng pasakit at uyam na ngayon ay tuluyan ng natapos. Marahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Elena. Binalot ito ng kanyang mainit at malaking palad. Gamit ang isang mamahaling panyo, dahan-dahang pinunasan ni Gabriel ang isang munting mantsa ng alikabok sa braso ng babae, isang kilos na puno ng pag-aalaga at respeto, na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay ang pinakaimportanteng kayamanan sa buong mundo. Walang salitang binitiwan ng lalaki, ngunit ang init ng kanyang haplos ay sapat na upang maramdaman ni Elena na hindi na siya muling mag-iisa sa kanyang mga laban. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa El Paraiso, naiwan sa likuran ang isang babaeng nakaluhod sa gitna ng masukal na damuhan. Si Katarina, na naiwan ng mag-isa sa dilim, ay nanginginig na binuksan ang isang piraso ng papel na iniwan sa kanya ng isa sa mga tauhan ni Elena bago ito umalis. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila mga anino na sumasakal sa kanyang leeg. Ang papel ay isang opisyal na abiso ng pagkakautang. Sa tindi ng pagnanais ni Danilo na magmukhang mayaman sa harap ng lahat, ipinasan niya ang lahat ng gastos sa kasal at ang mga utang ng kanyang kumpanya sa pangalan ni Katarina bilang kanyang magiging asawa. Sa pagbagsak ng gabi, napagtanto ni Katarina na ang marangyang buhay na inaakala niyang inagaw niya kay Elena
ay isa palang napakalaking bitag na walang labasan. Ang kanyang mga hikbi ay humalo sa tunog ng hangin, habang ang bawat patak ng kanyang luha ay bumabagsak sa papel na magsisilbing kulungan ng kanyang kinabukasan. Sa loob ng isang madilim at masikip na selda, ang tanging maririnig ay ang mabagal na paghinga ni Danilo na tila bawat buga ng hangin ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Ang kanyang mga kamay na dati ay na puro mamahaling relo lamang, ang suot ngayon ay nanlilimahid at nanginginig habang hinahawakan ng malamig at kinalawang na rehas. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan at mga kasosyo sa negosyo, ngunit ang bawat tawag ay nauuwi lamang sa isang mekanikal na boses na nagsasabing hindi na aktibo ang kanyang mga account. Lahat ng kanyang credit cards, ang simbolo ng kanyang huwad na kapangyarihan, ay isa-isang pinutol ng bangko na iniwan siyang walang kahit isang sentiimo sa gitna ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Bumukas ang bakal na pinto ng visitation room at pumasok si Katarina. Hindi ito ang babaeng puno ng ngiti at yaman na nakita sa resort kanina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang buong katawan ay tila nanginginig sa puot na hindi na mapigilan. Hindi siya lumapit upang aliwin si Danilo o bigyan ito ng pag-asa. Sa halip sa isang mabilis na pagkilos, ang kanyang palad ay humampas ng matindi sa pisngi ni Danilo, isang tunog ng laman na tumama sa balat ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hayop ka, Danilo. Ginamit mo ang pangalan ko para sa lahat ng mga utang mo. Akala ko ba ay ikaw ang hari ng El Paraiso? Akala ko ba ay mas mayaman at mas matalino ka kaysa kay Elena? Ang boses ni Katarina ay punong-puno ng pagkamuhi at pagkadiri. Tinanggal niya ang singsing sa kanyang daliri, ang singsing na ipinagmalaki niya sa buong mundo, at walang pag-aalinlangang ibinato ito sa mukha ni Danilo. Ang ginto ay gumulong sa maruming sahig na wala ng ningning sa gitna ng alikabok at kalawangaw. You're a fraud. Isa kang malaking kasinungalingan. Hinding-hindi mo ako makakasama sa impyernong ito. Samantala, sa labas ng mansyong dati ay naging tirahan ni Elena ang gabi, ay naging malupit kay Doña Silvia. Ang mga tauhan ng bangko at mga sheriff ay walang awang inilabas ang kanyang mga mamahaling gamit at itinambak ang mga ito sa gilid ng kalsada sa ilalim ng madilim na langit. Ito ang bahay na itinayo mula sa bawat patak ng pawis at bawat pangarap ni Elena, ang bahay na kinamkam ni Silvia sa pamamagitan ng panloloko at pananakit. Ngayon, ang bawat piraso ng kasangkapan ay unting nababasa ng ulan na tila mga bangkay ng isang nakaraang pilit na pinaganda. Nakatayo si Doña Silvia sa gitna ng kalsada, yakap-yakap ang isang maliit na bag ng mga damit na tanging naiwan sa kanya. Ang kanyang marangyang terno ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang matandang katawan, habang ang kanyang makapal na makeup ay unti-unting natutunaw at dumadaloy sa kanyang mukha na tila mga itim na luha ng kahihiyan. Tumingala siya sa langit at sa bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat. Naalala niya ang gabing pinalayas nila, si Elena, nang walang kahit na anong gamit o matutuluyan. Ngayon, ang tadhana ay bumalik sa kanya nang may higit na bangis at lamig. Ang bawat hakbang ni Silvia sa maputik na kalsada ay puno ng pait at pagsisisi. Wala siyang matuluyan dahil ang lahat ng kanyang mga kaibigan na dati ay yumuyukod sa kanya ay ngayon ay mabilis na nagsasara ng kanilang mga pinto at bintana sa oras na makita siya. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng kanyang sariling mga hikbi, isang tunog ng kawalang pag-asa na huli na ang lahat. Sa bawat anino sa kalsada, tila nakikita niya ang mukha ni Elena, hindi puno ng galit, kundi puno ng katahimikan na mas masakit kaysa sa anumang sampal. Ang mundong kanyang itinayo sa dumi ay tuluyan ng gumuho sa putik at wala nang natira sa kanya kundi ang amoy ng basang lupa
at ang lamig ng gabing walang hanggan. Sa ilalim ng dambuhalang logo ng EC Group na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang anyo ng tao ang nananatiling nakaluhod sa malamig na semento. Si Doña Silvia, na dati ay tila isang reynang hindi malapitan, ngayon ay mukhang isang gusot na basahan na itinapon sa gilid ng kalsada. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang panginginig, hindi lamang dahil sa lamig ng nakaraang ulan, kundi dahil sa takot sa mga maniningil ng utang na tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang bawat galaw. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang dangal. Ang tanging natitira sa kanya ay ang huling baraha ng pagkukunwari. Mula sa malawak na bintana ng kanyang opisina, sa pinakataas na palapag, pinagmamasdan ni Elena ang matandang babae. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid, nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya ng bawat hagupit ng nakaraan. Naalala niya ang boses ni Silvia na kasing talim ng kidlat nung pinalayas siya nito. Ang boses na nagsabing hindi siya kailanman magiging sapat. Ngunit sa halip na puot, ang nararamdaman ni Elena ngayon ay isang malalim at tuyong pagod. Ipinag-utos ni Elena na papasukin ang matanda. Nang bumukas ang pinto ng opisina, ang amoy ng basang tela at luma ay humalo sa bango ng mga sariwang bulaklak sa loob ng silid. Mabilis na gumapang si Silvia patungo sa paanan ni Elena, pilit na hinahawakan ang laylayan ng kanyang mamahaling palda. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha, ngunit sa likod ng mga luhang yon ay ang pamilyar na kislap ng isang taong gumagawa lamang ng paraan upang mabuhay. Anak Elena, patawarin mo ako. Nagkamali ako na dala lamang ako ng bugso ng damdamin at ng suloy-uyo ni Danilo. Ang boses ni Silvia ay puno ng panginginig. Pilit na ginagamit ang konseptong utang na loob na dati ay sandata niya laban kay Elena. Pamilya pa rin tayo, di ba? Hindi mo matitiis ang iyong biyenan na matulog sa kalsada. Maawa ka sa akin, anak. Dahan-dahang iniatras ni Elena ang kanyang paa, inilalayo ang sarili mula sa maruming haplos ng matanda. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay kasing lamig ng bakal at kasing linaw ng kristal. Ang kapatawaran ay para sa mga taong tunay na nagsisisi, Doña Silvia. Ngunit ang nakikita ko ngayon ay hindi pagsisisi kundi desperasyon. Humihingi ka ng tawad hindi dahil nasaktan mo ako, kundi dahil nawalan ka ng matitirhan. Mariing saad ni Elena habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Naalala niyo ba, noong nagmakaawa ako sa inyo na huwag niyo akong itapon sa ulan dahil wala akong mapupuntahan. Ang tanging sagot niyo ay ang pagtalikod at ang pagpapalit ng kandado ng pinto. Hindi nakasagot si Silvia, ang kanyang mga labi ay nangangatog habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakalapat sa sahig. Alam niya na ang bawat salita ni Elena ay isang katotohanang hindi niya mabubura ng anumang luha. Uminom po kayo ng tubig, baka matuyo ang inyong lalamunan sa kakaimbento ng mga kasinungalingan para lamang makuha ang gusto niyo. Pagpapatuloy ni Elena habang dahan-dahang itinutulak ang isang baso ng tubig sa gilid ng mesa. Hindi ko kayo papatayin sa gutom dahil hindi ako katulad ninyo. Ngunit huwag niyo nang asahan na muli ninyong mahahawakan ang aking kamay o matatawag akong anak. Ang relasyong yon ay namatay na kasabay ng aking mga pangarap 7 taon na ang nakararaan. Tinawag ni Elena ang kanyang mga security personnel upang ilabas ang matanda nang may kaayusan ngunit may pinalidad. Habang hila-hila si Silvia, palabas ang kanyang mga sigaw ng pagsusumamo ay uunti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa opisina. Nang muling mag-isa si Elena, naramdaman niya ang isang bigat na tila umalis sa kanyang mga balikat. Ngunit bago pa man siya makahinga, nang maluwag bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata
ay may dalang isang misteryong hindi pa niya kayang bigkasin. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang makapal na folder na may titulong Nagpabilis Muli sa Tibok ng Puso ni Elena. Elena, may kailangan kang malaman tungkol sa aksidente 7 taon na ang nakararaan, bulong ni Gabriel habang inilalapag ang folder sa mesa. Ang katotohanan ay mas madilim pa kaysa sa inaakala nating dalawa. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang folder mula sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay tila naging kasing lamig ng yelo habang binubuklat ang unang pahina. Sa loob ay naroon ang mga dokumentong medikal at mga pahayag na 7 taon nang nakatago sa dilim. Habang binabasa ang bawat salita, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang hindi na mapigilan. Ang katotohanan ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib, ang pagkawala ng kanyang anak 7 taon na ang nakararaan ay hindi isang aksidente. Hindi siya basta na lamang nadulas. Sa mga dokumentong hawak ni Gabriel, napatunayang itinulak siya ni Danilo sa gitna ng isang mainit na pagtatalo dahil sa pagtatanggol nito kay Katarina. Higit pa roon, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay binayaran ng doktor upang sabihing ang lahat ay bunga lamang ng kanyang kapabayaan. Ang bata, ang munting buhay na sana ay nagbigay ng kulay sa kanyang mundo, ay kinuha sa kanya ng mismong taong nangakong poprotekta sa kanya. Nanikip ang lalamunan ni Elena. Ang bawat higbi na sumasabog mula sa kanyang dibdib ay nagdadala ng bigat ng 7 taong pait at pangungulila. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang yuminig sa tindi ng sakit na tila ngayon lamang tunay na naramdaman. Ang mga pahina ng folder ay dahan-dahang nababasa ng kanyang mga luha na tila hinuhugasan ang mga kasinungalingang bumulag sa kanya sa mahabang panahon. Hindi na nakayanang manood lamang ni Gabriel. Sa isang mabilis at punong-puno ng pag-aalalang pagkilos, lumapit siya at marahang kinuha ang folder mula sa mga kamay ni Elena upang ilapag ito sa mesa. Isinuko ni Elena ang lahat ng kanyang tatag at hinayaang mabuwal ang kanyang sarili sa bisig ni Gabriel. Ang malapad at matatag na balikat ng lalaki ang naging tanging sandigan niya sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ilang taon kong sinisi ang sarili ko, Gabriel. Akala ko ay hindi ko nagawang alagaan ang anak ko. Ang boses ni Elena ay halos hindi na marinig dahil sa hagulgol na tila walang katapusan. Lahat ng sakit na yon, lahat ay gawa-gawa lang nila. Walang binitiwang salita si Gabriel, sa halip ay mas lalong hinigpitan ng kanyang yakap. Isang yakap na nagpapahiwatig na hinding-hindi na niya hahayaang masaktan pang muli ang babaeng ito. Ang kanyang malaking palad ay marahang humahaplos sa likuran ni Elena. Sinusubukang ibigay ang lahat ng kanyang lakas upang mabuo ang pira-pirasong puso nito. Ang init ng katawan ni Gabriel ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapatunaw sa galit at pait na namuo sa loob ng 7 taon. Tumagal ang kanilang pananatili sa gayong posisyon kung saan ang tanging tunog sa loob ng silid ay ang dahan-dahang paghupa ng mga hikbi ni Elena at ang panakanakang pag-ihip ng hangin sa labas. Sa gitna ng katahimikang yon, naramdaman ni Elena ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya kailanman inakalang darating pa. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay nagsilbing susi upang tuluyan siyang makawala sa kulungan ng kanyang nakaraan. Nang dahan-dahang kumulas si Elena, pinunasan ni Gabriel ang huling bakas ng luha sa kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mga hinlalaki. Ang bawat haplos ay puno ng paggalang at isang uri ng pagmamahal na tahimik ngunit malalim. Tiningnan ni Elena ang mga mata ni Gabriel at doon niya natagpuan ang isang bagong simula na hindi na nababalutan ng takot. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng katahimikan, ang tunog ng telepono sa ibabaw ng mesa ay naghatid ng isang bagong balita. Ang liwanag ng screen ay hami-hamis sa madilim na sulok ng opisina
Sinagot ni Elena ang tawag at ang boses ng police chief mula sa kabilang linya ay seryoso at puno ng formalidad. Madam Cruz, humihiling po si Danilo Cruz na makausap kayo sa huling pagkakataon bago siya ilipat sa city jail. Ayon sa kanya, may mahalaga siyang kailangang sabihin na kayo lamang ang makakaalam. Ang hangin sa loob ng visitation room ay mabigat at may dalang amoy ng semento at bakal. Ang bawat sulok ng silid ay tila nagpapaalala sa kawalan ng pag-asa kung saan ang tanging naghihiwalay sa kalayaan at pagkabilanggo ay isang makapal na salamin. Pagpasok ni Elena ang tunog ng pagkakandado ng pintong bakal sa kanyang likuran ay nagbigay ng isang pinalidad na tila isang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pasakit. Sa kabilang panig ng salamin, nakita niya ang isang anyo na halos hindi na niya makilala bilang ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Wala na si Danilo Cruz na laging nakasuot ng plansadong suit at may maayos na buhok. Ang nakaupo sa harap niya ay isang lalaking tila nilayasan na ng lahat ng kanyang vanity. Ang kanyang balbas ay hindi na naahit ang kanyang mga mata, ay lubog at may itim na bilog sa paligid. At ang kulay kahel na damit na suot niya ay mukhang napakabigat para sa kanyang nanunuyot na katawan. Nang makita ni Elena, biglang naging abala ang mga kamay ni Danilo sa pagpunas ng kanyang mukha pilit na nag-aayos. Kahit huli na ang lahat, bigla siyang lumuhod sa sahig ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na semento habang ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin, pilit na inaabot ang anino ni Elena. Elena, please. Elena, patawarin mo ako. Nagsisisi na ako, mahal. Mahal pa rin kita, alam mo yan. Ang boses ni Danilo ay pumiyok sa tindi ng pag-iyak, ang kanyang mga hikbi ay nagdulot ng maliliit na hamog sa ibabaw ng salamin. Si Katarina ang may kasalanan ng lahat-lahat niloko niya uko. At si Mama ang nagdikta sa akin na gawin ang lahat ng yon para sa pera. Biktima lang din ako, Elena. Iurong mo na ang kaso, parang awa mo na. Nanatiling tahimik si Elena, ang kanyang mga mata ay walang anumang kislap ng galit o puot. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malalim at tuyong pagkainip na tila ba ang lalaking nasa harap niya ay isang estranghero na nagkukwento ng isang buhay na wala siyang pakialam. Hindi siya muling nagpadala sa mga luhang dati ay nagpapalambot sa kanyang puso. Hindi mo ako mahal, Danilo. Mahal mo lang ang mga bagay na naibibigay ko sa iyo noon. Ang pera, ang bahay, ang katayuan sa buhay. Ang boses ni Elena ay kasing lamig ng semento sa silid. At ang pagsisi mo, hindi iyan dahil nasaktan mo ako o dahil namatay ang anak natin, dahil sa'yo. Nagsisisi ka dahil nahuli ka. Nagsisisi ka dahil ikaw naman ngayon ang nasa dumi. Dahan-dahang tumayo si Elena, inayos ang kanyang marangyang coat na tila tinatanggal ang anumang dumi na maaaring kumapit sa kanya sa silid na yon. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa mga mata ni Danilo at doon niya nakita ang isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang lalaking ito ay hindi magbabago. Siya ay isang parasitiko na kahit sa huling sandali ay naghahanap pa rin ng masisisi sa kanyang sariling kasalanan. Ang pinakamalaking parusa mo, Danilo, ay hindi ang rehas na ito. Ito ay ang mabuhay araw-araw sa loob ng seldang ito na alam mong itinapon mo ang kaisa-isang taong handang mamatay para sa iyo. Habang buhay kang mabubuhay sa anino ng iyong sariling kaduwagan. Huling saad ni Elena bago tuluyang tumalikod. Sinubukan pang sumigaw ni Danilo, ang kanyang mga palad ay paulit-ulit na humahampas sa salamin na naglilikha ng malalakas na tunog na tila nagmamakaawa, ngunit hindi na lumingon si Elena. Ang kanyang anino ay uent-unting lumalayo-lumalamon sa figura ni Danilo hanggang sa mawala ito sa dilim ng pintuan. Nang makalabas si Elena sa presinto, ang sariwang hangin ng hapon ay humampas sa kanyang mukha.
Sa di kalayuan malapit sa terminal ng mga bus, isang pamilyar na anyo ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakita niya si Katerina, nakasuot ng lumang jacket at may bitbit na dalawang malaking plastic na bag ng mga gamit. Ang babaeng dati ay halos lumipad sa yabang ngayon ay tila isang basang sisiw na pilit na nagtatago sa ilalim ng kanyang hood habang nagmamadaling sumakay sa isang lumang bus na patungo sa isang malayong probinsya. Ang bus ay unti-unting umandar, naglalabas ng makapal na usok na pansamantalang bumalot sa anyo ni Katerina sa bintana. Habang pinagmamasdan ni Elena ang papalayong sasakyan, naramdaman niya ang huling hibla ng kanyang nakaraan na tuluyan ng naputol. Ang lahat ng mga taong nanakit sa kanya ay may kani-kanila ng impyerno at siya ay handa na para sa kanyang sariling langit. Ang silid ni Elena ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na hindi na mabigat kundi puno ng kalinawan. Ang kanyang assistant ay pumasok nang may dalang pinal na ulat tungkol sa mga taong naging anino ng kanyang nakaraan. Sa bawat salitang binibitawan nito, tila isa-isang tinatanggal ang mga tinik na 7 taon nang nakabaon sa puso ni Elena. Si Danilo Cruz ay opisyal nang nagsisimula ng kanyang sentensya sa loob ng kulungan dahil sa mga kaso ng panloloko at pananakit. Si Doña Silvia naman ay tuluyan ng lumisan patungo sa isang malayong probinsya upang doon mamuhay sa ilalim ng awa ng mga kamag-anak, malayo sa karangyaang dati ay itinuring niyang Diyos. At si Katerina, ang babaeng naging instrumento ng kanyang pagbagsak, ay tuluyan na ring naglaho sa gitna ng kahirapan. Makalipas ang ilang araw, tumayo si Elena sa gitna ng malawak na lupain ng El Paraiso. Ang dambuhalang makinarya sa paligid ay patuloy na binubuwag ang mga pader ng lumang gusali, nagpapadala ng banayad na yanig sa ilalim ng mga paa ni Elena. Ang mga pader na dati ay saksi sa panlilinlang ay dahan-dahang nagiging alikabok. Sa lugar na ito, hindi na muling itatayo ang isang resort ng luho at pagkukunwari. Sa halip ang El Paraiso ay magiging isang kanlungan, isang vocational center at MyAm para sa mga kababaihang nakaranas ng bauhan at kawalang pag-asa upang tulad niya ay mahanap din nila ang kanilang muling pagsilang. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, tanga ng isang makapal na papel na may mga guhit ng arkitektura. Hindi ito ang plano para sa malaking sentro, kundi isang mas personal na disenyo. Inilatag niya ito sa harap ni Elena at doon nakita ng babae ang isang larawan ng isang payak. Ngunit napakagandang bahay na napapaligiran ng mga puting bulaklak na daisy ang pangarap na minsan niyang naikwento kay Gabriel sa gitna ng isang gabing puno ng pag-aalinlangan. Hindi lang pangarap ang dapat mong itayo rito, Elena. Dapat ay meron ka ring tahanan kung saan ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng iyong sariling kaligayahan. Bulong ni Gabriel habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ng babae. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Lumuhod siya sa lupang tuyo at dahan-dahang ibinaon ang isang kahoy na karatula na may nakasulat na Proyekto Pag-asa. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mamahaling hiyas ay ngayon ay may bakas ng dumi at lupa. Ngunit sa paningin ni Elena, ito ang pinakamagandang itsura ng kanyang mga daliri. Hindi niya inalintana ang dumi sa kanyang damit. Ang mahalaga ay ang pundasyong sinisimulan niyang itanim. Nang tumayo siya, hinawakan ni Gabriel ang kanyang balikat, isang hawak na puno ng pangako at katapatan. Ngunit ang kislap ng saya sa mga mata ni Gabriel ay may halong lungkot nang magsalita siya muli. Kailangan kong umalis bukas ng madaling araw, Elena. May kailangang ayusin sa kumpanya sa ibang bansa na hindi na makakapaghintay pa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon. Saad ni Gabriel ang kanyang boses ay tila may dalang bigat ng paparating na distansya. Bago pa man makasagot si Elena, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na kotak na pelus
na kulay asul mula sa kanyang bulsa at maingat na inilagay ito sa palad ni Elena. Ang init ng kanyang kamay ay nanatili sa balat ni Elena nang bitiwan niya ito. Huwag mo muna itong bubuksan hanggang sa makarating ako sa aking patutunguhan. Para ito sa susunod na kabanata natin, Elena. Hihintayin mo ba ako? Naiwan si Elena sa gitna ng malawak na lupain, hawak ang maliit na kotak habang pinagmamasdan ang papalayong bulto ni Gabriel. Ang hangin ay humihihip ng malakas, tila nagdadala ng mga tanong na tanging panahon lamang ang makakasagot. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, naramdaman ni Elena ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang tibok na hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang panibagong uri ng kaba na nagmumula sa isang lihim na nakatago sa loob ng kotak na hawak niya. Isang buwan na ang mabilis na lumipas mula nang lisanin ni Gabriel ang bansa, ngunit para kay Elena, ang bawat araw ay tila isang mahabang taon ng paghihintay. Ang kanyang malawak na opisina na dati ay puno ng tunog ng kanilang pagpaplano at mahihinang tawanan ngayon ay tila ba naging masyadong malaki at malamig. Sa bawat pagtitig niya sa bakanting upuan sa harap ng kanyang mesa, nararamdaman niya ang isang uri ng pangungulila na hindi niya inakalang muli niyang mararanasan. Hindi ito ang pangungulila na may kasamang sakit, kundi isang tahimik na pananabik sa presensya ng lalaking naging liwanag sa kanyang pinakamadilim na sandali. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang maliit na kotak na pelus mula sa loob ng kanyang bag. Sa ilalim ng banayad na liwanag ng lampara, dahan-dahan niyang itinaas ang takip nito. Ang marahang pagbukas ng kotak ay naglantad sa isang napakagandang kwintas na gawa sa puting ginto. Ang pendant nito ay may hugis ng isang maliit na ibong fuonghuang o phoenix na pinalalamutian ng maliliit na brilyante. Ang bawat kislap nito ay tila isang paalala sa kanyang sariling paglalakbay, ang muling paglipad mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Isinuot niya ito at naramdaman ang lamig ng metal sa kanyang balat na tila ba isang proteksyon laban sa lahat ng kanyang mga takot. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim ang muling pagliwanag ng screen ng kanyang telepono, sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa katahimikan ng silid. Nakita niya ang pangalan ni Gabriel at agad na naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa pagsagot niya sa tawag, ang boses ni Gabriel mula sa kabilang linya ay dumating na may halong pagod, ngunit puno ng hindi maikakailang lambing. Elena, gising ka pa ba? Pasensya na kung naabala kita. Ngayon lang natapos ang huling meeting para sa araw na ito. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos na tumagos sa libu-libong kilometrong layo. Gising pa ako, Gabriel. Katatapos ko lang tignan ang mga plano para sa Proyekto Pag-asa. Tugon ni Elena habang ang kanyang daliri ay marahang humahaplos sa pendant ng kwintas na suot niya. Salamat sa regalong ito. Napakaganda nito. Bagay sa'yo ang Phoenix, Elena, dahil ikaw ang pinakamatatag na babaeng nakilala ko. Sagot ni Gabriel at pagkatapos ay isang maikling katahimikan ang namayani. Sa pagitan nila isang katahimikang puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin ng harapan. Miss na kita. Miss ko na ang pag-inom ng tsaa kasama ka. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang mga mata ay napapikit. Habang ninanamnam ang katapatan sa boses ng lalaki, sa unang pagkakataon, hinayaan niya ang kanyang sarili na maging marupok. Umuwi ka na, Gabriel. Namimiss na rin kita. Narinig ni Elena ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya, tila ba ang lalaki ay naroon lamang sa kanyang tabi. Hihintayin mo ba ako, Elena, hindi bilang isang negosyante o partner sa trabaho, kundi bilang isang lalaking gustong alagaan ka sa bawat umaga ng buhay mo? Hihintayin kita, Gabriel, kahit gaano pa katagal. Nakangiting sagot ni Elena habang ang kanyang puso
ay tila ba lumulutang sa gitna ng matinding saya. Ngunit ang ligaya ay pansamantalang nabahira ng pangamba nang muling tumingin si Elena sa labas ng kanyang bintana. Ang kalangitan ay nagsimulang magbago ng kulay, naging madilim na abuhin, at ang hangin ay nagsimulang umihip ng may kakaibang bangis. Ang anunsyo mula sa balita sa telebisyon na nasa background ay nagsabing isang malakas na bagyo ang kasalukuyang pumasok sa bansa at nagdudulot ng malalakas na hangin at ulan na magpapatigil sa lahat ng mga flight patungo sa Manila. Naramdaman ni Elena ang isang matinding kaba na bumalot sa kanyang dibdib. Bukas na ang nakatakdang pag-uwi ni Gabriel at ang araw ng inaugurasyon ng kanilang proyekto. Habang ang unang patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa salamin ng kanyang bintana, tanging isang panalangin ang namutawi sa kanyang isipan. Maari bang muling hadlangan ng tadhana ang kanyang natagpuang kaligayahan sa huling sandali? Ang umaga matapos ang malakas na bagyo ay naghatid ng isang malinis at maaliwalas na kalangitan na tila ba hinugasan ng ulan ang lahat ng dumi at bigat na namayani sa lungsod. Sa gitna ng El Paraiso, ang bawat halaman ay sariwa at ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa samyo ng mga bagong bukaskas na bulaklak. Ang inaugurasyon ng Proyekto Pag-asa ay nagmistulang isang munting fiesta kung saan ang mga kababaihang dati ay nawalan ng direksyon ay ngayon ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang nangiti-handa para sa isang bagong simula. Nakatayo si Elena sa gitna ng entablado, hawak ang gunting para sa ribbon cutting. Ang kanyang mukha ay maningning, ngunit sa likod ng bawat ngiti niya sa mga bisita at media ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bawat sasakyang pumapasok sa tarangkahan ng resort. Ang bawat paghinto ng isang sasakyan ay nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso, ngunit ang bawat paglabas ng isang taong, hindi siya ay nagiiwan ng isang maliit na kurot ng lungkot sa kanyang dibdib. Kahit na matagumpay ang seremonya, pakiramdam ni Elena ay may isang mahalagang bahagi ng kanyang kaluluwa ang kulang pa rin. Nang matapos ang opisyal na bahagi ng programa, ang langit ay muling nagdilim ng bahagya at nagsimulang maglabas ng maliliit at banayad na patak ng tubig, tila isang basbas mula sa itaas. Ang mga bisita ay nagsimulang humanap ng masisilungang silid, ngunit nanatili si Elena sa gitna ng hardin, hinahayaan ang malamig na tubig na dumampi sa kanyang balat. Ang kanyang balikat ay bahagyang bumagsak sa pag-aakalang hindi na talaga makakarating ang taong pinakahihintay niya. Ngunit sa isang sandali, naramdaman ni Elena na tumigil ang pagbagsak ng tubig sa kanyang ulo. Isang malaking itim na payong ang sumilong sa kanya at kasunod nito ay ang isang pamilyar na bango ng tuyong kahoy at lavender na tila ba isang mainit na yakap sa gitna ng lamig. Dahan-dahang lumingon si Elena at doon niya nakita si Gabriel. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo at ang isang bahagi ng kanyang suit ay utsong dahil sa pagmamadali. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling maningning at puno ng hindi maipaliwanag na pagmamahal. Sabi ko naman sa'yo, uuwi ako. Hindi ko hahayaang lumipas ang araw na ito nang wala ako sa tabi mo, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay bahagyang paos, ngunit punong-puno ng katapatan. Hindi nakapagsalita si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila ba nabara ng isang matinding saya na hindi niya kayang ilarawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang dumaan ang mga ito sa basang balikat ni Gabriel. Tinitiyak kung totoo ba ang lalaking nasa harap niya. Isang matamis na luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Marahang ibinaba ni Gabriel ang payong ng bahagya upang bigyan sila ng isang lihim na mundo sa gitna ng ulan. Kinuha niya ang mga kamay ni Elena at dahan-dahang dinala ang mga ito sa kanyang labi. Hinalikan ang bawat daliri ng may labis na paggalang. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at idinikit ang kanyang noo
sa noo ni Elena. Sa gitna ng ambon at ng katahimikan ng El Paraiso, ang kanilang mga paghinga ay tila ba nag-uugnay sa isang himig ng kapayapaan. Wala silang binitiwang salita, ngunit sa bawat segundong magkalapit ang kanilang mga mukha nararamdaman ni Elena ang isang pangakong hinding-hindi na muling mababali. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap, at ang lahat ng panloloko ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang pag-ibig na tahimik matatag at handang manatili habang buhay. Sa pagpikit ng kanilang mga mata, ang mundo sa labas ay tuluyan ng naglaho. Iniwan silang dalawa sa isang sandali, nang wagas na muling pagsilang. Makalipas ang 3 taon, ang El Paraiso ay hindi na isang lupain ng mga pangarap na ninakaw, kundi isang hardin ng mga buhay na muling sumibol. Ang sinag ng araw sa umaga ay marahang tumatagos sa mga bintanang salamin ng isang payak. Ngunit napakagandang bahay na napapaligiran ng mga puting bulaklak na daisy. Ang bawat sulok ng tahanang ito ay may dalang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng kaligayahan na hindi na kailangan pang ipagsigawan sa buong mundo. Nakatayo si Elena sa kanyang kusina, dahan-dahang nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ang kanyang mga kilos ay puno ng kapanatagan, malayo sa balisang babae na 7 taon na ang nakararaan ay walang ibang alam, kundi ang magsilbi sa mga taong hindi siya pinahahalagahan. Ang kanyang pansin ay panandaliang naagaw ng telebisyon sa sala na kasalukuyang nagbabalita. Isang maikling ulat tungkol sa isang kaguluhan sa loob ng kulungan ang ipinakita, kung saan nabanggit ang pangalan ni Danilo Cruz bilang isa sa mga biktima ng pananakit ng kapwa preso. Tumingin si Elena sa screen, ngunit walang anumang emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Walang pait, walang tuwa, at higit sa lahat wala ng galit. Para sa kanya ang pangalang iyon ay tila isang salitang matagal na niyang nakalimutan ng kahulugan. Dahan-dahan niyang kinuha ang remote at pinatay ang telebisyon, hinahayaang bumalik ang payapang katahimikan sa loob ng bahay. Hindi niya kailangang magpatawad ng harapan upang maging malaya. Ang kanyang ganap na kawalan ng pakialam sa sinasapit ni Danilo ang tunay na patunay na wala na itong kapangyarihan sa kanyang buhay. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagpili na huwag nang lumingon pa. Bumukas ang pinto sa likuran at pumasok si Gabriel Tangan, ang isang maliit na basket ng mga bungang kahoy mula sa kanilang bakuran. Ang kanyang balat ay bahagyang namumula dahil sa init ng araw, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag nang magtagpo ang kanilang mga paningin ni Elena. Lumapit ang lalaki at marahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa baywang ni Elena. Binalot siya ng isang init na laging nagpapadama sa kanya na siya ay ligtas at pinahahalagahan. Ang lalim na naman ng iniisip mo, mahal, pulong ni Gabriel habang isinisiksik ang kanyang mukha sa leeg ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig na nagpapawi sa lahat ng pagod ng araw. Iniisip ko lang kung gaano ako kapalad, Gabriel, tugon ni Elena habang sumasandal sa matatag na dibdib ng asawa. Dati akala ko ay wala na akong karapatang sumaya pagkatapos ng lahat. Pero dahil sa'yo natutunan kong ang pinakamahalagang tao na dapat kong mahalin ay ang sarili ko. Narinig nila ang isang matamis na halakhak mula sa labas ng hardin, isang tunog na tila mga kampanilya sa gitna ng katahimikan. Isang munting bata ang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang batang yon ang simbolo ng kanilang bagong simula, ang buhay na nagpaalala kay Elena na ang tadhana ay may paraan upang ibalik ang mga bagay na minsan nang kinuha sa mas maganda at mas matatag na paraan. Sa bawat haplos ni Gabriel at sa bawat ngiti ng kanilang anak, naramdaman ni Elena ang ganap na paghilom ng kanyang mga sugat. Ang El Paraiso ay hindi na isang lugar ng pananakit, kundi isang tunay na paraiso ng pagmamahalan.
Sa dulo ng kanyang paglalakbay, natutunan ni Elena ang isang mahalagang aral para sa lahat ng mga kababaihang tulad niya. Ang tunay na paghihiganti sa mga taong nanakit sa iyo ay hindi ang paghatak sa kanila pababa. Ang pinakamagandang ganti ay ang mahanap mo ang iyong sariling ningning, ang muli mong pagtayo ng mas matayog hanggang sa ang kanilang mga anino ay hindi na kailanman makaabot sa liwanag ng iyong kaligayahan. Ang buhay ay maikli para ubusin sa galit at sa huli ang pag-ibig na nagmumula sa pagpapahalaga sa sarili ang tanging magdadala sa atin sa tunay na kapayapaan.